Ilang ano? Ilang pera? Ano? 800. 800. Anong bibili? Ibang barboro. Yung borboro tapos. Yun lang. Ha? Yun lang. Yung. Sabida. Ang baba ko sa credit sa ano. Pwede makadaan dyan. Log-log na. Manalo na, tumalbo at beta ang pista sa larangan ng tablado, mga awit, edukado at lihis na tuhod na ang hatid para sa lahat ng mamamayan ng San Dionisio ay SMO, Serbisyo Maaasahan, oras mismo. Muling nagbabalik ang naglilingkod sa may katapatan, katatagan Ay, si Pablo. Pablo. tinig ng kabataan, LGBT Ha? at ng mamamayan sa Ay, si Pablo. Kapitana Shanin May Olivares. Muli ang kapitana mo, Shanin May Olivares, Team SMO! Magandang gabi, bayan area ng Barangay San Dionisio, Magingay! Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap po sa amin sa buong Team SMO at Team Stan. Kaninang umaga po ay nakapili po namin kayong lahat Oy, sa ang ating gabi house to dyan, house tayo. at nakamayan po namin Ako kayo dapat at nakamusta maging po. kapitana. At napakagaan at napakasaya po sa pakiramdam na makita po kayo na naandito po sa ating Yan, minamahal na Barangay San Dionisio. Siyempre, bago ang lahat, na-witness naman po natin ang support at magmamahal ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares. Kaya sana po bigyan po natin siya ng mga sigabang palakpakan, ang ama ng ating Barangay San Dionisio. Siyempre, nandito rin po gabi na. ang aking ever-supportive na mom Wala na bang si asawa Tita kayo? Melgar, Lalaro? na nandito po lagi Gabi na na. tumutulong sa akin at sa buong Ha? Team Stan at Team SMO. Hindi ba kayo masawa dyan? Nagpapasalamat din po ako sa presensya ng aking mga kahanay at kakampi sa ating Team SMO. Nandito po ang mga kandidato natin para sa pagkakagawad na ipapakilala ko po isa-isa mamaya. At syempre, narinig din po natin ang mga plataforma ng ating mga kabataan na makikipaglaban para sa karapatan ng mga kabataan sa Barangay San Dionisio. Ang Team Stan sa pangunguna ng ating future SK Chairman, walang iba kundi si Stanley Calasan-Lao. Palakpakan naman po natin 10 ng kanyang kahanay sa Team Stan. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng ating mga constituents, mga residente at iba't ibang mga sektor na nandito po at bumubuo po sa bayan area ng ating Barangay San Dionisio. Isa pong karangalan na ipaglingkod po kayo for 13 years. Ever since I was an SK Chairman, hanggang sa kasalukuyan ay pinagbibigyan niyo po ako ng tiwala, pagmamahal at suporta para po maglingkod po dito sa ating minamahal na Barangay San Dionisio. Hindi po maisa sa katuparan ang pangarap ko po na maging isang public servant dito po sa Barangay San Dionisio kung wala po ang inyong tulong at suporta. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayong gabi naman po, mawi-witness naman po natin ang isa sa mga laban or hamon na haharapin po natin sa October 30. Pero bago po tayo bumoto sa October 30, 2023, kailangan po malaman po natin kung ano po ang magiging plataforma de gobyerno po ng isang Team SMO, in particular ang isang Shanin May Olivares. So syempre, unahin muna po natin ang ating mga key objectives sa ating Barangay San Dionisio. Sa panunungkulan ko po for over 13 years, nakita ko po na meron po talagang katangian ang Barangay San Dionisio. Sa laki ng ating barangay, sa pagiging progresibo niya, sa lahat po ng mga proyekto na iiwan po ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares, ay nararapat lamang po na bigyan po natin ng oportunidad ang ating minamahal na Barangay San Dionisio na maging isang role model barangay. Ano po ba ang ibig sabihin ng role model barangay? Ito po ay isang barangay kung saan ito po ay hinahangaan, tingitingala, at syempre ginagaya po ng mga iba't ibang barangay. Hindi lamang po sa mga ibang barangay ng lungsod ng Parañaque, kundi rin po sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas. Ganun po kalayo ang pangarap ko po sa ating Barangay San Dionisio. Gusto ko po maging isang all-inclusive ang ating barangay kung saan nire-respeto ang lahat
lahat ng mga kasirian, mga kaisipan, tanaw sa buhay at syempre, all walks of life and regardless of economic status or religious affiliations, ay binibigyan po natin ng karapatan ang lahat ng mamamayan dito sa ating barangay San Dionisio na mamuhay ng matiwasay. Napaka-importante din po na ang Team SMO, particularly po ang inyong abang lingkod, ay may pagpatuloy po ang mga proyekto at legasiya ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares. Nakita naman po natin na sa loob ng kanyang panunungkulan bilang isang barangay chairman ay napatunayan po niya na kapag ginamit po ng tama ang ating pondo sa barangay San Dionisio ay magkakaroon po tayo ng mga magagandang infrastruktura. Sa kanyang panunungkulan po ay meron po tayong new gymnasium, meron po tayong rehabilitation ng ating Palanyag Park na makikita po natin mamaya. At syempre nagkaroon din po tayo ng pinakabagong Barangay San Dionisio Hall para po sa pakikinabang ng ating mga constituents sa ating Barangay San Dionisio. At syempre, kinakailangan din po na sa isang barangay ay mabilis at agaran po natin at oras mismo po natin maibibigay ang lahat ng mga basic services ng ating Barangay San Dionisio. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating mga basic services? Kapag kailangan po may responde, agad-agaran na kailangan meron pong barangay tanod at vehicle na pupunta po sa inyong mga bahay. Kailangan po meron tayong mga CCTV camera sa ating Barangay San Dionisio. Kailangan po ang mga solicitations ng ating mga kabataan ay ora mismo masagot po ng ating Barangay San Dionisio. Ito lamang po ang ilang sa mga i-objectives na pero bilang isang ano kailangan? Nangyari po sa darating October 30, 2023 elections ay magkakaroon po tayo ng tinatawag natin priority projects. At uunahin Primo! Prime time! mula Agosto na ngayong taon, nagsimula po tayo sa gawa ng tinatawag natin updrive. Kunin mo na Kasama po natin kahit ang engineering kunin mo na kayo pa ron. department, declogging team, at syempre kasama din po natin dito ang mga katuwang natin at kakampi sa Solid Waste Management Committee ng ating Barangay San Dionisio. Gumigising po kami ng alas 4 na madaling araw at sinusuyod po namin ang bawat eskinita at kalye ng ating Barangay San Dionisio upang makapaglinis at makapagbiglag at maglinis po ng ating mga kanal. Napansin po namin na marami pong basura dito sa ating Barangay San Dionisio at kinakailangan po natin na magsagawa ng clean-up operations. Kapag ako po ay pinalad bilang isang barangay chairman sa ating Barangay San Dionisio, ay i-eliminate po natin at ipagpapatuloy po natin ang ating clean-up drive na ginagawa po natin tuwing madaling araw. Siyempre, sa laki po ng ating bayan area, hindi lang po sapat na sa pag-umaga lang po tayo maglilinis. Kailangan po, magkakaroon po tayo at mag-hire po tayo ng mga street sweepers na ikot po sa bawat eskinita ng ating bayan area. Magmula po sa Purong-Una, Prime time! Bida! Purong 7, Purong 8, ay meron po tayong itatalaga ng mga street sweepers at mga volunteer sweepers na galing po sa ating bantay kalikasan upang maglinis At narito po tayo sa likod. Sa ganung paraan, Kabida Channel. Kabida Channel. Ayan. Para lang sa ganun ay maghapon po tayo ng basura. Kaya kailangan po mapagtuunan ng pansin ang pagdodoble ng ating mga street sweepers Ang tunay ng mga kabida. Ayan ang tunay ng mga kabida. Uli man daw ay hindi naman pinaulan. So kung makikita po ninyo, Ayan na nga yun. Ito. po natin ang mga Ayan, okay. zero rangers po natin at syempre yung mga sweepers natin. Kasama din po natin ang ating dump truck at dump truck ng ating Barangay San Dionisio at nililinis po natin ang iba't ibang bahagi po ng ating barangay. Tulad na lang po ang likod ng ating sa chapel at Pinagbigyan ng panahon, magandang panahon. Tatadunin. Ayan po ang tunay. Disinfect din po natin ang mga kalye na nililinisan po ng ating Barangay Action Team. Makikita din po natin na isa sa mga problema ng ating Barangay San Dionisio ay ang tubig baha. Sino po nakakaranas ng tubig baha dito sa bayan area? Taas ang kamay. Halos lahat po tayo ay nakakaranas po ng tubig baha. Alam niyo po ba na ang Barangay San Dionisio ay catch basin po ng ating mga tubig baha dito po sa unang distrito ng Parañaque. Kaya napaka-importante po na kapag tayo po ay pinalad, ay magkakaroon po tayo ng
ng dalawang solusyon upang nang sa ganun ay humupa po ang baha dito po sa ating bayan area. Unang-una ay kailangan po magkaroon ng maintenance pagdating po sa ating mga culverts sa barangay San Dionisio. Napansin ko po sa pagsusuyod ko po dito sa bayan area na napakaliit po ng ating mga culverts or mga kanal po dito. Kinakailangan po na hindi lamang po natin sila malinis, bagkus gagawa po tayo ng program of works para lang sa ganun ay magkaroon po tayo ng pagpapapalit ng mga kanal. Kailangan po magsagawa po tayo ng isang major rehabilitation para po sa mga kanal natin dito sa ating barangay San Dionisio, lalo na po sa ating bayan area. Noong po ay pumasyal dito sa ating bayan area, nakita po natin na dito po si Leon, sa Mayon Street, at sa iba't ibang bahagi ng mga streets at kalye dito po sa ating bayan, ay puro-puro po tayo tubig baha sa mga iskinita na meron po tayo. At minsan, kadalasan po ay pinapasok din po ng tubig baha ang ating mga tahanan. Ito lamang po ay may iwasan kapag po pinalitan po natin ang mga culverts po natin or mga kanal po dito po sa ating barangay San Dionisio. Kaya kung makita po ninyo, sa tramo area din po ay umiikot din po kami upang maglinis ng mga kanal kasama po ang ating engineering task force and our declogging task force. At syempre, pero pinagpala ito, sabay ng Mama Mary at saka sa tuloy mo kami na ito. po tayo ng mga empleyado na ma-assign po natin sa Tatadunin, hindi dito pagpurok ng ating barangay San Dionisio kahit sasabihin nila na yan, ganun at ma-maintain po ang kalinisan ng ating kanal. Isa din po problema dito sa bayan area ang pinatawag po natin kitchen waste. Kaya napaka-importante po na uugali ng ating mga kabarangay ang paglinis po sa ating kanal dito sa barangay San Dionisio. Kasama ang mami niya. Of course, nabanggit ko po kanina na kailangan po talaga na magdagdagan po ang ating mga street sweepers at maglilinis po sila 24 hours wala na laman yung bag na. Ito po ay para maiwasan ang pagpuntok po ng ating mga basura sa mga eskinita po natin sa ating barangay. Naubusan na. Kanina puno to. Makikita po ninyo na dito po sa bayan area ay naglakot po tayo ng mga kalakal sa may tabi ng mga balon. At syempre sa Draga compound ay nagsagawa din po tayo ng flashing at declogging po ng ating mga kanal. At syempre kasama din po natin ang buong task force ng ating environmental team at ng engineering team na natin po sumusuporta sa clean-up po natin sa ating barangay San Mama Mary Dionisio. kanina, prosesyon, tanto ninyo. Ngayon Kami po, pinagbigyan ng makikita po pagkakataon natin na yan po sila, na oh. paglilinis Ano po masasabi natin mo? ang barangay San Dionisio ay makikita po natin ang before and Napapanood after ko sa Kabiga pictures Channel. sa ating barangay. Napanood mo ba sa dalawa yung natin ako? Bigla ka na wala. Dito po sa may tapon area ng Sabi ko, pagkain ka ako, bibigyan mo sa ano. Wala ka bigla ro. sabi nung pwede ka na umuwi. Bale, okay lang. Tagal lang ka raw. Hindi, okay lang. Ngayon naman po, Ayun, oli, oh. hindi lamang po importante na malinis ang ating paligid. Napaka-importante na ang kalinisan po ay maging prioridad ng isang punong barangay. Ngunit, kaakibat din po ng kalinisan sa ating barangay San Dionisio ang pagsasagawa po ng tinatawag po Sinabi ko sa natin kanila eh, dapat talaga maging beautification and budget. sanitation programs sa Yung sa barangay blessing, San may Dionisio. blessing po, Kailangan bata din na po ito. maganda, May blessing po. kaari-ari, very pleasing ang ating imahe pagdating po sa mga constituents na nandito po sa barangay San Dionisio. Noong naging kapital po ang ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares, isa po sa mga major projects niya ang pagre-rehabilitate at pagsasagawa po ng Palanyag Park. Kung mapapansin po ninyo dati, ang Palanyag po ay napakabaho at napakadumi. Pero sa kanyang termino, naisagawa po niya na rehabilitate at magbigay po ng isang magandang Palanyag garden sa barangay San Dionisio. Ayan po si At ito Mina. po ay gagawin po natin para po ma-revitalize po ang ating barangay. Kaakibat po sa revitalization Noli ng Boy, ating Di Palanyag Castro. Park, ang CBS program po ng ating barangay San Dionisio. Kapag tayo po ay pinalad bilang isang barangay chairman, ay mag-i-implement Sabi ko nga, po pinagbigyan tayo ng magandang mga panahon. tinatawag nating plant Alam mo na. boxes. Di Ano ba? po yung mga plant boxes? Ito po ay ang mga boxes Kasabay pa rin or po mga si Mama maliliit Mary po sa na Tuloy. hon kung saan mamimigay po kami ng mga seedlings Kagawad, sa Regine ba yun? ating mga tahanan, sa ating mga Regine ba? kabainan at kalalakihan Andiyan ba si Regine? na mahilig sa mga halaman. Sinabi ko. Magkakaroon po tayo ng mini
vegetation program sa ating barangay San Dionisio para lang sa ganun ay makapag-cultivate tayo ng mga gulay, ng mga iba't ibang halaman. Ito ay para sa ganun gumanda po at maging aesthetically pleasing po ang ating barangay San Dionisio. Apart from that, magkakaroon din po tayo ng rehabilitation sa ating Palanyag Park. Gagandahan po natin ang mga halaman at sa tulong din po ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares at ni Ms. Rita Melgar ay magiging maayos at maganda pa rin po at mababalik po natin ang sigla ng ating Palanyag Park nang sa ganoon ay magamit po ng mga constituents natin sa Tigabayan ang ating Palanyag Garden para po sa mga iba't ibang events. Kung makikita po ninyo, napakaganda po ng proyekto na ginawa po ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares. Kasama po ang ating nanay na siya po ang nagtanim ng mga halaman dito po sa ating Palanyag Garden. So makikita po ninyo na very aesthetically pleasing ang ating Palanyag Park. At nilalais ko po na kapag ako po ay naging isang barangay chairman, ay maaaring tulad din po natin ang CBS program na isinagawa po natin sa Palanyag Park dito po sa ating bayan area. Saka yung ano. Makikipag-coordinate din po tayo sa mga iba't ibang homeowners associations at neighborhood associations, pati mga iba't ibang sektor ng ating komunidad para masigurado na well-entrenched po ang ating city. Mike. Audio. Wala eh. Audio. Okay lang. Na well-entrenched po ang ating mga services sa Barangay San Dionisio. So moving on to the next slide, makikita po natin ang mga proseso na dinaan po ng ating Palanyag Garden. Nagdala po tayo ng mga iba't ibang heavy equipments para masigurado po ang progresibong pag-construct ng ating Palanyag Garden at yung mga halaman na itinanim po natin dyan. Muli po natin ito ibabalik at magbibigay po tayo muli ng reformation sa ating Palanyag Garden. So ayan, makikita po natin sa construction process ay kasama din po ang ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares. Ito po yung mga halaman at mga iba't ibang mga areas na tinaniman po sa ating Palanyag Garden. Siyempre, hindi lamang po importante ang ating kalinisan at ang ating beautification program sa ating barangay San Dionisio. Kailangan din po ang punong barangay ay magbibigay din po ng pailaw sa ating mga eskinita at mga lugar sa iba't ibang bahagi ng ating barangay San Dionisio. Nung nagpunta po tayo dito sa bayan area, napansin po natin na marami po talaga mga eskinita dito ang walang ilaw. At syempre, kapag walang ilaw o hindi maliwanag ang ating paligid, ay pugad po ito ng krimen at iba-iba pa pong mga anomalya. Kaya kapag tayo po ay pinalad bilang isang barangay chairman, ay magpapailaw po tayo sa bawat eskinita ng barangay San Dionisio sa pamamagitan po ng ating mga solar lights. So kung makikita po natin, nagsimula na rin po tayo mamigay ng ating solar lights tulad na lamang po sa ating Bernabé Phase 2 and 3. So next slide, ayan po. Tinanggap po ng maigi ng ating mga neighborhood associations ang ating mga solar lights at unti-unti po natin nabibigyan ng liwanag ang ating paligid. Patuloy po natin ito gagawin sa ating barangay. Yan po mga kabida kung nakikita po ninyo at naririnig po ninyo ang mga panukala po ni Nabigyan din po natin ang mga constituents po natin. Olivares ay papakinggan po ninyo kayo na pong bahala. At ang kung ano po may tutulong nyo, tulungan po ninyo. Ay magkaroon po sila ng liwanag sana po maging maayos po. Tumutulong din po ang ating engineering team para din po magkabit ng solar lights dito po sa ating barangay San Dionisio at kaakibat po ito sa programa natin kung saan magkakabit po tayo ng iba't ibang mga ilaw para nang sa ganon ay lumiwanag po ang ating barangay. So, kakampi po natin ang ating engineering team para po sa pagpapaliwanag ng ating barangay San Dionisio. So, kung makikita po ninyo sa iba't ibang bahagi din po ng bayan area, ay nakapagkabit pa po sila ng solar lights. Ngunit, kulang pa po ito dahil marami pa po tayong mga eskinita na kailangan pong paliwanagan. Ayan. Siyempre, ang napaka-importante na programa dito po sa ating barangay ay ang peace and order, traffic, at siyempre ang ating fire and rescue team. Unahin muna po natin ang ating peace and order team. Napakabigat po ng responsibilidad ng isang barangay chairman pagdating po sa peace and order. Likit po sa kaalaman ninyo, pero ang barangay
chairman po ang tumatayong overall chairman ng lahat ng mga proyekto na isasagawa ng lahat ng mga barangay kagawad sa isang barangay council. Pero, ang peace and order po ang natatanging komite Yun, na dapat. nakaatang po sa barangay chairman. Mga vice chairman po ang mga Andiyan, kagawad bakit? pagdating sa ating peace and order. Utang sa'yo? Kaya tatanong lang po. Ha? na pumayag May tatanong sa lang. barangay chairman pagdating po sa pagpapalaganap ng maayos na peace and order program sa ating barangay sa Junicio. So ano po ang gagawin ng isang Sheryl Olivares kung siya po ay papalanan bilang isang punong barangay patungkol po sa ating peace and order program? Siyempre, gagawa po tayo at bubuo po tayo ng task force disiplina sa bayan area ng barangay San Dionisio. Nung nakaraan po, nung talamak po ang mga early, sa ating barangay, sound. ay marami pong lumapit sa akin ng mga private organizations na gusto mag-volunteer at makiisa sa ating barangay Joel Cole. magmasid po sila at tumulong sa paglulubing at pagluruan po gabi-gabi dito sa ating bayan area. Ngunit, kapag tayo po ay pinalad, ay magbubuo po tayo ng mga task force disiplina gamit po yung mga bawat organizations na meron po tayo dito sa ating barangay San Dionisio. Magiging isang community project ito kung saan ang involved po ay mga kabataan, mga kababaihan, kalalakihan, sa tulong din po ng ating mga senior citizens na talagang napakasipag magmasid at magsabi sa barangay San Dionisio Council kung ano po ang mga problema na hinaharap po ng ating barangay. Hindi lamang po dyan. Sa pamamagitan po ng isang DILG memorandum ay magsasagawa din po tayo ng tinatawag nating pagbubuo ng Barangay Peace Action Team. Ang Barangay Peace Action Punta Team sila, po ano ay dyan? isang grupo Si Mark ng mga Allen Besa. volunteers that will Si Mark comprise Allen, punta dito ako different ngayon. or various homeowners association members Akala ko kung nandito saan ako sila ngayon. po ang magmamasid din po sa ating barangay. Sila Dodong nga pa Napaka-importante din po na ang ating Dumaan kasi mga siya sa barangay sa barangay Malabirin San din. Dionisio ay residente din po ng ating barangay. Para lang sa ganon ay sila po mismo ang nakakaalam sa mga areas at mga lugar na re-respondihan po natin. Tubong, tiga-barangay San Dionisio ang kukunin po natin mga barangay tanod at syempre, magsasagawa din po tayo ng mga trainings and seminars para po sa ating mga barangay tanod and we will make sure na we will fully equip them with the necessary tools and equipment dito sa barangay ay meron din pong nakaprograma na two-way radio system. Para sa ganun ay mas bodyguard? Oo, malalaki pati yung team. at mas mabilis po natin matatawagan ang mga kinauukulan. Siyempre, kaakibat sa pagkakabit ng mga CCTV cameras ay kailangan din po may mga monitors. At siya, mulong, oh. Ang bawat barangay Kasama ko. outpost na meron po tayo Siya, sa no? barangay San Dionisio. Di ba napanood mo? para po Tinedit makita mo? ng ating mga O, siya kasama ko nung mga kamulong. at mga volunteers Ah, po. kung ano po ang nangyayari at kaganapan sa bawat eskinita na meron Siya po nag-i-edit tayo sa eh. barangay. Siya nag-i-edit. And of course, Galing, ha? Siya nag-upload hindi ang po buti. natin kalimutan na maglagay po tayo ng first aid kit at mga medical equipments na very Ayan, oh. basic in nature para lang sa Puno mo kami, Jefferson. Kamulong. emergency Puno mo kami pang thumbnail. O, nga, video. kaagad ng ating mga kabarangay bago pa lamang makapunta ang ating ambulansya. Next slide. Siyempre, importante din po ang routine operations sa ating barangay tanod. Marami po tayong naririnig na kulang po tayo sa routine operations at hindi Yung ko lang makita yung parang Ling, Santos na. Okay dito sa bayan area. Taas ang kamay. Yung anak ko si Meron po tayo mga may dito magkaraoke. Kaso nga lang po, kapag tayo po ay pinalat bilang isang barangay chairman, hanggang 10 p.m. na lamang po ang ating mga karaoke dito. Bakit po ba? Mag-i-implement na po tayo ng curfew system sa bayan area. Para lang sa ganon ay matugunan po natin yung mga batang gala at yung mga tao na napapapuyan sa ating mga residente dito sa ating barangay San Dionisio. Prime time po uno, spray mo, ayan o. Ang pagkakabit po ng ating mga CCTV cameras ay Ayan yung driver niya, no? para ma-monitor po natin ang kilos Uno mo sila, at yung mga pag-thumbnail. estado Tatlo. ng bawat Ay. eskinita at lugar po natin sa ating barangay. Sa kasalukuyan, Meron si Mayor po Cap tayong dito. mga CCTV cameras na na-install Jefferson. dito po sa barangay San Dionisio, particularly sa tramo 1, tramo 2, at sa may Bonifacio Extension. Ngunit, dahil po inabot tayo na election ban, ay kailangan po may pagpatuloy po Wala yan, natin all ang for pagkakabit ng mga CCTV cameras. Isang bigas yan. Para makatulong po sa ating peace and order at sa ating kapulisan. Oo. Next slide.
Dami yung hinarap na kaso niya. Curfew! May may-ari niya. Ang curfew po ay kaakibat po sa Dapat nga bibili pagdisiplina natin to, eh, sa ng lola mga ko to, taong eh. bayan sa Hindi barangay na San Dionisio, sabi. lalo na po ang mga kabataan Ay, natin. lola ko to yung Sa ngayon po, meron sa po tayo likod. tinatawag Dapat na gusto niyo mayor ka po. curfew or curfew for Direksyon, minors. yan. Ito po ay isang Hanggang barangay Katsada. ordinance kung saan ang mga Hindi na, kabataan, hindi na ba yan? ages Pero sa 17 tiyahin ko, pababa, ay siya. hinuhuli po ng ating mga Kulit barangay puti. tanod Oh. kapag sila po ay hindi po Kumain na ba yan? Hindi na. Wala, kanina pa nga Kapag ako po nagkatiwan sana nanay eh. Ayusin mo ba? Ayusin Ayusin niyo. ay kailangan po na mahuli po sila. Alas 10 po ng gabi yan hanggang alas 4 ng madaling araw. Kapag tayo po ay pinalad, ipagpapatuloy pa rin po natin ang curfew for minors natin dito sa ating barangay sa Mga Dionisio. nakahubad. At sisiguraduhin din po natin na pakikiusapan din po natin ang mga computer shops na Ling. kung pwede ay Ling. tumakas lamang po sila ng mga kabataan na minor de edad. Hindi ko makagilap yung ano ko. Computer Ano, shops hanggang 10 p.m. yung plano, tinairam ko sa'yo, yung plano mo yun. So makikita po Kasi natin, ako, mga kabataan, meron ako doon. huwag po Baka kayong tayo maka, tulad sa ano mga rin ba? kabataan Yung na puti ng nag-curfew. bahay ko, pati bahay ko, dahil ko pa nasunugan ng bahay. Dahil ko pa nasunugan Dahil eh. pinakounseling po May tao natin na ko sa sila. bahay mo, no? At para naman po May sa tao, mga iba na magulang ba? po natin, Iba na nakakulong. kapag nahuli po ang inyong Ewan ko, anak na lumalabag sa curfew ordinance, ay masasampahan din Baka po kayo sakali. ng kaso for anti-child abuse. Ayun. Napaka-importante po Mamaya na, mabalik po boy. natin ang disiplina natin dito sa ating barangay San Dionisio. Naniniwala po ako Ano yun mo, na Miling? ang Pag ano? kababayan po natin dito sa barangay San Dionisio. Aga pa? Katalinuhan, Naiihi pa. Oo, doon ako sa sulok. Saan? Ayun, mayor ko doon. Nakita ko doon po. Ako po mismo ay tutulong para po Yes, maging sir. disiplinado po ang mga kabataan po natin. Ginagawa po natin itong curfew. Oy, baka makabunggo ka. Para din po sa kanilang kinabukasan. Para maiwasan po ang iba't ibang elemento ng krimen at masigurado na tutulong po sila ng May maaga. patay pa rin siya eh, si Alicia. Yung dalawa na inibig niya. Next slide. Siyempre, importante din po ang ating barangay traffic. Of course, ang ating one-side parking system. Napaka-importante po natin ma-implement po yan. So sa ating next slide, makikita po natin, meron po tayong ordinansa for the one-side parking policy. Kakibat po nito ay ang pagsisigurado na ang ating mga responde ay makakapasok po sa mga iskinita natin sa barangay San Dionisio. Next slide. Siyempre, magkakaroon din po tayo ng implementation ng ating stop-through sign policy para lang sa ganoon, maging ligtas po ang lahat po ng mga tao dito sa ating barangay sa Dionisio. Sila pa lang eh, si Evan, ano rin dito sa kabila. Nasa kabila daw. Nakita Dito, naman po kabila natin dito. ang ating mga Eh, yung ganyan, signs dito po sa Bayan area. yung nakaraan pa. Napakalumanag po nila at kinakailangan po natin baguhin Nagpunta ka rin ang doon, ating mga si Eva. signs. Kagabi, Kaya paano po ano natin siyang araw pa? babaguhin ang ating mga Tignan ko, signs? nandun sila, Sa pamamagitan po tanig-baling ng din. tinatawag nating street sign and box. Ito po ay isang sample ng Nakikita niyo street to, sign na makapanood pwede niya. po natin gawin sa ating barangay sa Dionisio. Umiilaw po siya. Backdrop. Pwede po natin ito i-implement sa lahat po ng mga streets, mga kalye na meron po tayo sa ating barangay. Buti Para yun nang eh. sa ganun ay malayo pa lamang po ay maaliwanas na po ang inyong mga street signs. Next. Kilala ko niyan, mga tagpagay. Siyempre, importante po ang ating fire and Dahil rescue pangalan sa department. Lugan, doon Mga ako nito ko sa kabataan, sino po ang isa sa mga kilala ninyong bayani sa bansa natin? Magsabi nga po kayo? Jose Rizal? Okay. So nakikita po natin na ang ating isa sa mga bayani na meron po tayo sa bansang Pilipinas ay si Jose Rizal. Pero para sa akin po, ang isa sa mga tumatayong bayani sa aming barangay, other than the engineering team, other than our DHW, ay ang ating mga fire and rescue team. Kaakibat po ng ating mga barangay tanod. Bakit ko po nasabi na sila po ay isang bayani ng ating Nolly barangay boy. sa Dionisio? Sila po kasi yung nagbubuwis ng kanilang buhay. Inaalay po nila ang kanilang Wala na to, buhay wala. para po makasagip ng ibang Dito kanina. buhay. Kaya napaka-importante po na ma-prioritize din po natin ang programa ng ating Fire and Rescue Department. Dito po sa Bayan area, Ano nagkakaroon po tayo ng problema sa Nakikinig pa rin. pag-responde dahil hindi po or kulang po ang ating ambulansya sa barangay. Kaya kailangan po bumili ang ating barangay council ng mga ambulansya para nang sa ganon ay ma-impart po natin siya sa iba't ibang purok dito sa ating barangay sa Dionisio. Sisiguraduhin din po natin na kukumpletuhin din po natin
ambulansya dito sa ating barangay. At magsasagawa din po tayo ng mga enhanced training and seminars po sa ating mga fire and rescue team. Next slide. So kung makikita po ninyo, napakasipag po ng ating mga firefighters and fire volunteers. Shout out naman sa inyo dyan! Mga firefighters natin, syempre. Napaka-importante po na ipaglaban po natin sila sa ating barangay San Dionisio dahil ang mga barangay tanod, ang ating fire and rescue, ang ating engineering team ay talagang inaalay nila ang buong buhay nila para masigurado na maayos po ang ating barangay San Dionisio. Kaya nararapat lang po na magbigay po tayo ng enhanced training and seminars po para sa kanila para lang sa ngayon ay protektado po sila at masigurado din po natin na on the top po ang kanilang performance. Next slide. Sa aking mga minamahal na senior citizens, kaway-kaway po dyan sa ating mga seniors. Maraming salamat po sa support na binibigay po ninyo sa amin at sa buong barangay San Dionisio Council. Alam niyo naman po na ang mga senior citizens ay napakalapit po sa aking puso. Ang aking ama na si Mayor Dr. Pablo Olivares ay isang super senior. Makikita naman po natin, napakalakas po niya at hanggang ngayon po ay sinusuportahan pa po ako sa lahat ng mga ginagawa ko po sa aking buhay. Kaya ramdam ko po ang pagmamahal ng ating mga seniors dito sa ating barangay San Dionisio. Tuwing nakikita ko po ang mga seniors dito, ay natutuwa po ako dahil napaka-aktibo po nila sa ating community. Tulad po ng sinabi ko kaninang hapon, nung nagkaroon po ng pupupulong ang mga seniors at nabigyan po nila ako ng pagkakataon na makapagsalita at masabi po ang aking plataforma ng gobyerno sa kanila, tinitingala po namin ang mga senior citizens bilang mga role models na mga kabataan at bagong generasyon. Kaya nararapat na ipaglaban at i-prioritize ang mga pangailangan ng ating mga senior citizens dito sa ating barangay San Dionisio. Kaya ano po ang mga programa na isasagawa po natin sa kanila? Siyempre, kailangan po maitaas po ang birthday allowances ng ating seniors. Alam naman po natin na meron po tayong ordinansa giving birthday allowances for cash incentives sa ating mga seniors every time na meron po silang kaarawan. Dati po, binibigyan po namin kayo ng 500 pesos. Pero, kapag tayo po ay pinalan bilang isang barangay chairman, ay dadagdagan po natin yan ng 1,000 pesos para sa ating mga senior citizens. Siyempre, hindi rin po natin kalilimutan. Dahil 1% budget po para sa senior citizens at PWD ay ipaglalaanan din po natin sa kanilang gamot. Tulad po ng sinabi ko po sa kanila kanina, ang 0.5% ay napupunta po sa mga seniors at yung kalahati po ay napupunta sa ating mga PWD. Kaya siyempre, pinakailangan din po na mag-provide at maibigay na ating barangay San Dionisio ang mga maintenance na panggamot po ng ating mga senior citizens. Magsasagawa po tayo ng isang database system kung saan ang bawat senior citizen ay alam na po agad ng barangay kung ano po yung pang-maintenance ninyo. At i-active po namin ang inyong cash allowance at pag-maintenance sa inyong mga bahay. Babahay-bahayin na po natin ang pagbibigay ng pamasuhan Yung kami sa may kanto ko, entigasya. Pag nilabas yung doon, entigasya na kami sa tindahan din ako. Dahil ganun kayong kamahal. Hindi ko halos sigarin mo yung ano. Ginapos na sigarin mo. Kaya syempre, hindi rin po namin makakalimutan na magbigay din ng libre Ayan po ang bida, nakabida, ayan. sa ating mga senior citizens. Kaya kung mapapansin po ninyo, may kita po natin na kaakibat po natin at kasama po natin lagi ang mga magigipin po natin mga seniors. Lagi po sila pumupunta. Ella, gusto mo magsalita? Gusto mo magsalita? Ano masasabi mo? Sige. Sasabihin ko, Dito, dito camera. mas gwapo yung si Kagawad Marvin Santos kesa sa ama. Mas pogi Hindi. kesa sa ama. Tingnan natin nga halal na bilang kapitan. Sana, ano, Wala, tatlong palig. Chapter,
Ano? Kaya sabi ko, wag siya dikit ng dikit. Hindi kasi ano tugma. Oh, depresyon. Pag gano'n sila o, pag gano'n o. Gano'n sila o, gano'n. Dalawa. Nakikita po natin na kasama po natin. Ikaw, Mina, ano masasabi mo? Cash allowances. Magsasagawa po tayo ng Valentine's birthday party. Ay, mas pogi yung anak ni Kagawad nila. Huwag mo ko tulak, mahina na ako. Senior na ako. Wala tayong magagawa dahil Right, so? Dahil tayo yung palipas na. Cash allowances. Eh nung Kasama po natin sila sa ating ginagawa report. Meron po tayo naniniwala ako sa sinasabi niya. Pogi din yung anak eh. Okay. Nakita ko kanina. Kagawad Shani Yun ang bunga. Pero, revitalize po natin ang tama natin lumang barangay San Dionisio. Ang ating PSM po sa Old Barangay. Sila na lang. Nakita naman po natin na marami po nangyari sa ating barangay San Dionisio. Ngunit, ang isa sa mga figureheads or figurehead institutions na meron po tayo Si Jefferson? Ha? Diwa na po? Ano makaan ba utang sa'yo? Wala po. Wala. Akala ko may utang eh. Ha? Huwag kayo muna magliligawan. Tsupot po yun. Patutuloyan ko muna. Eh, kasi yung apo ko eh. Hindi pa ito. Wala kang tatlo belta ko. Matanong. Nanakan, grabe na. Bumol, nanakan. Old Barangay Gym, Auxiliary Barangay po ang ating Old Barangay Gym at Old Barangay Marinig Hall. maaari dito. Narinig ito. Satellite office. Kung saan, nakakuha na po kayo ng setula, ng mga certificates, at syempre mga indigency forms, at barangay clearances dito po sa ating Old Barangay. Bubuhayin po natin siya at sisiguraduhin po natin na hindi na po pupunta sa inyong barangay hall ang mga kababayan natin dito sa bayan area para hindi na po kayo mamasahe. At syempre, napaka-importante din po na magkaroon po tayo ng satellite command center dito po sa ating old gym para po sa ating fire and rescue team at para din po sa ating mga barangay tanod para nang sa ganon, ma-implement po natin ng maayos ang pag-responde po sa ating barangay. And of course, hindi na po nagtatapos dito ang pag-revitalize natin sa old gym. Kinakailangan din po natin buhayin itong kali na ito. Sino po nakakaalam ko ano po itong kali na ito noong araw? Gym, tama! Narinig ko yun, basketball court siya noong araw. Ang gagawin po natin kung sakali po na tayo po ay pumalag bilang isang barangay chairman, ay gagawin na po natin ito ulit na basketball court. Ibabalik na po natin yung dating basketball court ng ating barangay San Dionisio. Alam ko po na malapit po sa puso ng mga kabayan po natin sa barangay San Dionisio ang dating basketball court. Marami na pong nagdaan na Interpro Basketball League, mga summer league, na ginamit po itong kali na ito na kinakatayuan po natin. Napaka-historical po ng ating bayan area, kaya nararapat na po na magbigay respeto po ang Team SMO. Sa pamamagitan po ng pagbabalik po ng ating gymnasium dito po sa ating kalye. And of course, last but not the least, ay ililibre din po natin ang paggamit ng ating mga gymnasiums, hindi lamang po sa ating mga senior citizens, pero pati din po sa ating mga kabataan sa ating barangay San Dionisio. Mga kababayan ko po dito sa bayan area ng barangay San Dionisio, pinapakiusap ko po sa inyo na sana po samahan po ninyo ako sa darating na October 30, 2023. Napagbigyan niyo po ako bilang isang SC chairman at bilang two-timer kagawad ng ating barangay San Dionisio. Hindi man ako naging perfecto na isang public servant, ngunit I will strive to work harder in order to give the best possible services sa ating barangay San Dionisio. Gagawin po ng Team SMO ang lahat ng aming makakaya para po ibalik ang sigla ng ating old barangay, ng ating bayan area at ng ating bisita. Hindi po ito laban ni Shani Olivares, hindi po ito laban ng ating Mayor Cap Dr. Pablo Olivares, lalong hindi po ito laban ng ating Team SMO at Team STAN. Laban po ito ng buong residente ng ating barangay San Dionisio, kaya sana po, tiklong tuhod po kami nagmamakaawa po sa inyo at humihingi ng suporta po sa darating po na halalan na October 30, 2023. Tulad na sinabi po ng ating future SK Chairman Sandy Calasanlao, lahat po ng mga sinabi ko ay magiging pangarap lang kapag hindi po tayo magkakaisa. Kaya tara na,
samahan po natin ang serbisyong maaasahan o na mismo dahil naniniwala po kami na ang Barangay San Dionisio ay nangangailangan po ng serbisyong maaasahan o na mismo. Maraming salamat po sa inyo. Once again, ang kapitana natin, Shani May Olivares. And to give us an intermission number all the way from GMA 7, Backlash, please welcome Barbie Viva. Ayos ba sa'yo? Wala. Ayun. Ayun, okay. At ano pa, miling. Hello, San Dionisio, buhay pa ba kayo? Kapitana. Wala akong narinig. Buhay pa ba kayo? Ako hindi. Tignan niyo ako. Mukha ba akong buhay? Eh, di meow. Joke lang. Anyway, by the way, mine is Barbie Diva at Prof. Brooke Bebe. Ang babaeng sexy at hot sa San Dionisio. Naniniwala ba kayo? Dito. Dito. Doon. Hindi? Okay. Anyway, ang pinapatid ko si Dr. Mayor Kapitan di Dr. Olivares and si Ma'am Shani, ang kapitana natin. Palapano natin? Yes, and then also yung ating mga kagawa. Siyempre, bitin ko yan isa para magpaswerte. Oo. Para magpaswerte. Marvin Santos! Ang magandang lalaki. Yes, Smiley. And also, Hana! Ang pinakamaganda. Kasing ganda ko. Yes, tama ba mali? Mali? Oh, sige. And also again, ay, ito pala si, Diyos ko, pinakamagandang sa CTO. Oo. Emon! Azam! Kaklan! Wala ka sa inyo! Emon! Azam! Wala na akong boses na pag kumanta na ako nito. Diyos ko, ano ba ito? Anyway, magpalaba ka na. Music Resto! Ayaw mo mag-magic ako? Hindi Mother's Speech. Basta't alam mo lang ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka na aasahin. Nosin palasin. Sino ba sila? Nosin palasin. Ayos na. Chocolate. Chocolate. Woo! Halagang gayon. Wala lang magawa, kaya sila'y nakakagaya. Parang baka na tumayo tayo lahat, mga kapitan. Shani May Pares! Nakakaiyak ha? Sino ba sila?
sampal. Hindi ko makakita mukha. Puro kapalikod. Okay, okay. Okay. Kukunan ko sa harapan ba? Para... Buhat! Maraming salamat po. Huwag natin kakalimutan sa balot ng ating mga agawad at ating SK. At lalong-lalo na, ang pinakamaganda talagang kapinana dito sa San Dionisio. Katulad ko, tama ba maganda kaming dalawa? Eh, di gaw. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes. Once again, Barbie Diva. Excepta si Pablo, no? Ha? Excepta si Mercap. Na, ano mo? Ha? Nailagay mo. Oo. Diba? Alam nga ba yun? Alam naman yun. Ano? Ayan na siya. Paano pa mamimigay pa naman? Ayaw hinahanap. Yo! Nandito ko muling magiging ko sa inyo.